Kasabay ng formal na pagupo sa pwesto ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ininspeksyon niya mismo ang lugar kung saan itatayo ang Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Formal lang umupo sa pwesto sa Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, kapalit ni Secretary Vince Dizon na ngayon ay namumuno na sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay Secretary Lopez, pangunahing prioridad niya ang pagpapatuloy at matagumpay na implementasyon ng mga big-ticket infrastructure projects sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga proyekto ang MRT-7, North-South Commuter Railway at ang Metro Manila Subway Project, lalo na sa aspeto ng right-of-way. Itong subway natin, by end of this year, sa tingin namin we can target a 95% right-of-way completion and second quarter of next year 100%. So, yun, kailangan ko lang ipagpatuloy. Sabi nga ni Secretary, we have to be relentless. Hindi po hinto ang trabaho ng DOT pagdating sa right-of-way. Nasa proseso na rin ng procurement ang proyekto para sa rehabilitasyon ng EDSA Busway na layong mapabuti pa ang serbisyo ng pampublikong transportasyon sa kahabaan ng EDSA. Tiniyak ni Secretary Lopez na dapat maging makatarungan ang hinihinging pisong provisional fare increase sa pamasahe ng mga pampaserong jeepney at dapat ito'y balanse sa pagitan ng kapakanan ng mga driver, pasahero at ng ekonomiya. Kasama rin sa kanyang mga tututukan ang pagpapatuloy ng Public Utility Vehicle Modernization Program na layong gawing mas ligtas, mas moderno at mas environmental friendly ang mga pampaserong sasakyan. Nasa final review na rin anya ang resulta ng pilot study para sa mga motorcycle taxi na sinimulan pa noong 2019 at pinalawig ng Kongreso upang higit pang mapag-aralan ang operasyon at epekto nito. Hinihintay na rin ni Secretary Lopez ang rekomendasyon mula kay MRT3 General Manager Michael Capati at ng maintenance provider na Sumitomo Corporation kaugnay ng posibilidad ng pagpapalawig ng operasyon ng MRT3. Itutuloy rin ni Secretary Lopez ang paglalabas ng huwag tularan list o ang listahan ng mga pasaway ng motorista bilang bahagi ng disiplina sa kalsada. Mas paigtingin namin, mas dodoblein namin ang aming efforts para huwag nang tularan ng mga barumbado. Going to meet with our LTO, our Road Non-Infra USE, at sasabihan ko talaga sila na there's no let up on this. Nagpasalamat naman sa Secretary Lopez kay Secretary Dizon at siniguro na ipagpapatuloy niya ang gold standard of leadership nito. Samantala, personal na inspeksyon ni Secretary Lopez kasama si Pasig City Mayor Vico Soto ang lugar kung saan itatayo ang Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project. Sinimulan ang demolisyon ng mga estruktura sa nasabing lugar upang tuluyan ng masimulan ang konstruksyon ng stasyon. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.